Hello everyone. For today's video is gagawin natin yung OSC9. So, here is the instruction. First is to create a public folder permission. So, ang pinaka-ano lang dito is gagawa ka ng limang folder which is for public, and then VBNet, and then C program, surname and section. So, eto, PSIT, S2A, and lastly is photo male and photo female. So, meron din kanya-kanya silang requirements. So, ayun yung gagawin natin. Let's proceed for OSC9 file services. So, here is the step-by-step instruction for file services. So, syempre, ang una lagi sa ating step is to open your VirtualBox Manager and your Windows Server 2008. Ayan. Click lang natin yung, punta tayo sa Server Manager, and then kiklik natin yung roles. Pagkapunta nyo sa roles, i-check natin yung file services. So, pagka-click mo yun, mapupunta ka sa role services. And then, i-check natin dito yung file server resource manager. Pagka-check mo yan, mapupunta ka naman sa DFS namespace. So, select mo lang ito, and then click next. Okay, next is magse-select tayo sa storage monitoring. I-check mo lang itong local disk, and then pag na-check mo, i-click mo lang yung next. Step 7 naman, pagka next mo, ito na, makikita mo na yung mga details sa pag-install mo, and then if okay naman na, wala ka nang babaguhin, i-click mo na lang yung install. And then, kapag na-install na, pwede ka nang mag-proceed sa next step, which is, pupunta ka sa start, kiklik mo yung computer and yung local disk. Inside local disk, kailangan mo mag-create ng folder, which is yung folder nga kanina, na for public, vb.net, etok, PSIT, S2A, C programs, and photo male and photo female na folder. So, ito siya, nandito siya. And then, file server, pupunta ka sa file server resource manager. Pagka punta mo doon, i-click mo yung create file group. Ayan, file group, and then right click, create file group. So, gagawa ka ng file group para sa limang folder na ginawa mo. Nandito na sila. So, kada folder na ginawa mo, mayroon silang ini-include na files. So, for C program, in-include natin yung .c and .cpp. For etok PSIT S2A, in-include natin yung .c, .cpp, .docs, .dwg, and iba pa. For photo male and female naman, in-insert natin dito yung .gif, .jpg, and .png. Sa public naman, in-insert natin lahat. And then may in-exclude tayo, which is yung .com, .xee, .exe, .vb, and .vbs. And for vb.net naman, nag-include tayo ng .var and .zip. So, after mo malagay lahat yan, mag-proceed na tayo sa next step. So, i-click mo tong file screen templates. So, pagka-click mo yan, right-click mo, and then create file screen templates. Ganun din, gagawan mo din kada isa. So, ayan. Gawan mo lang sila ng ganyan. And then, pag meron ka ng ginawang file templates sa kanila, kailangan mo na pumunta sa server manager. Pagkapunta mo sa server manager, i-click mo itong under ng file services, i-click mo yung share storage management. And then, i-click mo yung provision share. Pagka-click mo ng provision share, ito yung lalabas. And then, i-click mo lang yung next.
And then, check mo itong SMB and NFS. So, explain ko pala yung 5 na to. Gagawa natin doon ng provision share. Itong public itong BSIT is may ibang step siya or may additional. Pero itong C program, Photomail, Public, and BBNet, same step lang siya. So, ito lang din siya. So, check. Then, after that, isa-select mo itong third, administrator. Ito, dito nag-iiba yung step. Kasi yung 4 na nabanggit ko, ito siya. Dito siya sa administrator. Sa pangatlong radio button. But, yung public, dito siya sa user. So, mamaya na lang siya. So, click mo nga yan. And then, next. Pagka next mo, ito yung lalabas. I-check mo lang itong apply quota. And then, i-next mo yon, lalabas din to. I-check mo to. And then, i-click mo itong drop down button to. And then, pagka click mo nyan, hanapin mo lang kung ano nung file. Yung pipiliin mo, yung gagawin mo. So, pagka next mo doon, ayan, makikita mo na yung details. So, if wala ka naman na babaguhin, and then create. Pagka-create mo, ito yung lalabas. Success. So, ito na. Hindi pala siya for public. Ito pala ay para sa etok _ PSIT folder pala. Siya yung naiibang next step. Ibang step. Yan. Dito siya. Hindi siya sa, di ba yung iba, administrator siya, pangatlong radio button. Dito naman, pang-4 na radio button siya. So, click mo yan, and then, i-click mo yung permission. So, pag click mo yun, ito yung lalabas. So, mag-add ka. Pag-add mo, dito, ilalagay mo kung ano yung name. So, admin, check names, and may lalabas na dyan. And then, click OK. And then, pag okay mo, i-check mo itong permission na to. Full control, change, and read. And then, apply, and then, okay. Pag okay mo, lahat nagawa mo na, and you're good. Ibig sabihin, tapos mo na yung OSC8. That's it. Thank you for watching.